Scorpio, hi, welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong weekly reading for March 25 to 31, 2024. This is a general reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay, pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mystic Queen PH. Like, share, subscribe. Turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And also, if you're interested in private readings, meron tayong 30% discount. Hanggang March 31, 2024, extended yan. So, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung gusto nyo mag-book. Okay. So, Scorpio, let's see weekly energies for you. Grounding. Ground your energies and emotions deep into the earth. So, yung iba sa inyo, maaring you will spend more time with nature this week. Yung lalabas-labas, no? Maglalakad-lakad sa park or magka-camping. Any activity na meron kang magiging connection with nature ay makakatulong para sa inyo. Lalo na yung mga stress dyan, no? Na marami kayong iniisip or maraming gumugulo sa isip ninyo. So, ito ang time para mag-ground ng inyong sarili. Okay, let's see what else. You have Giraffe, the bigger picture. Take a step back and gather your thoughts and feelings. So, ito yung tipong hindi ka magpapadalos-dalos sa mga decision mo. Pag-iisipan mo munang maigi, no? Yung mga actions na gagawin mo para wala kang pagsisisihan in the end, no? Oo, so maiging meron kang control sa iyong emotions, sa iyong mga naiisip. I think part of your grounding is also being more aware, no? Maging aware ka sa mga naiisip mo, kung ito bang mga tumatakbo sa isip mo, nakakabuti ba sa'yo o hindi, no? Kasi kung hindi, it's time to spend more time. O, panahon na para mag-spend ng panahon, ng oras sa nature. Ayan. So, you also have Polar Bear, Nurture. Yan. Allow any anxieties and worries to be gently released and offered up to be healed. So, yung iba sa inyo, you are feeling anxious about something, no? Pwedeng any situation na hindi mo kontrolado, no? Yung iba sa inyo, you are releasing anything that is no longer serving your highest good, your highest purpose. So, anything toxic situation, maaring i-release mo na yan and you will focus on healing yourself. Okay, let's see what else. Overall energy for you this week for Scorpio. For Scorpio, you have the 8 of Pentacles. Ayan, so focus kayo sa inyong finances, trabaho, o very successful ang inyong mga ganap ngayong week na to. You have the Magician and the Chariot. So, I think, ngayon, mas focus kayo sa mga goals nyo, yung mga gusto nyong ma-achieve for this week, and even sa mga susunod pang panahon, no? You have the Magician card. You are stepping into your own power. Meron kang mga nare-realize na mga talento mo, skills mo, abilities mo, na mas lalo mong minamaster, lalo mong ginagalingan. Oo. Kung halimbawa magaling kang magluto, yan, mas lalo mong minamaster yan kasi na-realize mo na yun yung talent and skills mo. And this will also bring you success with the Chariot card. Okay? So, this is about movement, very much focus sa gusto mong marating. Yung iba naman sa inyo, maaring meron kayong mga may na-manifest, no, na properties, lalong-lalo na sasakyan. Oo. Kung ito ay gagamitin nyo sa business, malaki ang possibility na ito ay matupad para sa inyo. Okay, so let's see your money, career, finances for this week. You have the 7 of Wands, the 9 of Swords, the 9 of Wands, and the King of Pentacles. Yung iba, maaring stress kayo ngayon sa trabaho. Pwedeng maraming demands, no? Marami sa inyong, maraming pressure sa trabaho. Pwedeng yung boss mo, maraming pinapagawa sa'yo, or kung ikaw ay may negosyo, masyadong maraming
mga stressful situation, pwedeng sa mga stocks, sa mga tao, sa mga kausap mo, no, sa clients. Kaya nga ito yung time rin na go out, take a break, and release those negative energies. Paano ba yon? Paano ba gagawin yon? So, pag-apak sa sa lupa, literal, okay? That is one way of grounding yourself, hugging a tree, no? Pagyakap sa mga puno, pag naisip mo, parang naman tong sira. Hindi, ganun talaga. Kasi that is your way of connecting to nature. And yung nature, yan yung tutulong sa'yo to heal yourself. Oo, that is something spiritual, no? Spiritual experience yan. And marami na rin gumagawa niyan. Even ako, yan ang isa sa ginagawa ko, yung paglalakad ng nakayapak, no? Kapag ako ay nakakapunta sa isang lugar na like may mga magandang grass, yan, sa park, sa mga places na may nature. So, yun yung ginagawa ko. Naglalakad, tinatanggal ko yung sapatos ko or tsinelas ko, and then I try to walk or just stand and ground myself. Oo. And nakakatulong siya talaga. Nakakawala ng stress. Nakaka-relax siya. So, for some of you, pagdating sa inyong career, finances, medyo maraming mga challenges for you. Pero with the King of Pentacles, ikaw pa rin naman ang mangingibabaw rito, no? Kayang-kaya mo yang i-handle. Mapagtatagumpayan mo yan. Pwede kasing marami lang talagang kailangang asikasuhin this week. Kaya talagang maraming pressure para sa'yo. Okay, so let's see what else. Iba sa inyo sa business Connections, ayan, nagpapalawak ka ng iyong connections. Divine calling. Your true destiny unfolds as you explore your ideas and inspiration. So, meron ka pang mga ideas na i-explore. Kaya yung iba siguro masyadong maraming iniisip kasi sabay-sabay siya. Yung mga ideas na naiisip mo. So, kumbaga, kalmahin mo lang yung sarili mo. One idea at a time. Ayan. Sa workstation, makakatulong na meron kang certain workplace na kung saan doon ka talaga makakapag-focus, walang distraction sa'yo sa mga ginagawa mo. Especially if you are working from home. Siyempre, masaya na you are working from home kasi kasama mo yung family mo. But at the same time, maganda rin na meron kang spot or place sa bahay mo na nakakapagtrabaho ka talaga ng walang distraction para focus na focus ka sa iyong mga activities, no? Sa iyong trabaho. So, let's see naman your love life. Love life ng mga Scorpio. You have the Six of Pentacles. You have the Moon. The Ten of Swords. Oh, okay. And the Page of Cups. So, iba sa inyo, possible, isa rin sa nakakapagpa-stress sa inyo ay challenging situation with your romantic partner kung meron kang partner ngayon. Maaring may mga may mga revelation kasi rito, pwedeng mga secrets, no? Or may mga natuklasan ka sa person mo na hindi mo inaakala na ganun pala siya. Pero I think ito ay hindi naman ganun kalalim, no? Hindi naman ganun ka masyadong problematic in a sense na pwedeng mauwi sa hiwalayan. So, ito ay pwede pang maayos. Lalo na kung pag-uusapan nyo ng maigi. No? Wala namang hindi naayos sa maayos na usapan. 'Di ba? So, yung iba sa inyo, parang alam mo yung pagod na kayo sa stress sa relationship. Pwede kasing may mga verbal abuse dito, yung tipong masakit magsalita yung person mo, tapos dinidibdib mo masyado. Pero I sense kasi someone na masyadong emotional or masyadong parang may flip side. Alam mo yung tipong kapag galit, masama magsalita, pero pag hindi naman siya galit, kayang-kaya kang suyuin. Parang ganon. So, I think you are dealing with that kind of person. So, mas maganda lang is maging open ka sa kanya. With the Six of Pentacles, this is bringing balance into your relationship. So, importante talaga na meron kayong open communication. Someone is making excuses. Baka kasi meron kayong hinahanap na dahilan, no? Dun sa tao na yon. And it seems na this person is not really telling the truth, no? Like what I mentioned kanina with the Moon card. So, pwedeng meron ditong secrets or merong
marireveal sa'yo. So, letting go, pwedeng yung iba sa inyo, no? Kailangan na rin talagang i-let go, may ending. But this is also about releasing control and let things unfold naturally. So, kung talagang hindi mo na kayang ayusin, then maaring it's time for you to let go, no? Para matanggal yung burden na yan sa'yo. You also have the energy of friendship. So, ang sabi rito, you have friends to support you. So, maaring merong mga kaibigan sa paligid mo na supportado ka sa mga decision mo. Ano man yung decision mo sa love life mo. You also have, mind. Ito na yung focus na sinasabi ko sa inyo. You are the master of your inner world and you decide how the outer world affects you. Cultivate a calm inner state. Ayan. So, ikaw pa rin yung may control about yourself. Kasi yung nasa paligid mo, hindi mo yan kontrolado eh. Sarili mo, yung kalmadong ikaw, yan yung kaya mong i-control. And passion. Ayan. Light up your life by honoring your deepest desires. Ayan. So, syempre, i-check mo rin yung sarili mo. Ano ba yung mga gusto mo sa buhay? Ano pa ba yung mga gusto mong ma-achieve? Ano ba yung passion mo? So, you owe it to yourself to know what it is. Okay? So, that is your reading, Scorpio. Thank you so much. Bye!